Mas maganda na yung design niya compare sa dati. Alamin natin yung updated price ngayon, 2024 na ngayon. Sa 3 years, 2,713 na lang. Rebates pa ng 200 pesos, so mga 2,500 na lang to. So yun mga idol, what's up? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa DES, Duwik Sam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. So dito pa rin tayo sa Honda Motorcycle. Marami po kasi nagpapa-inquire sa akin ang motor na to. So ito po yung Honda XRM 125 na DSX. At meron din po tayong XRM 125 fuel injection na DS. Pag sinabi nating DS, dual sport po yan. Makikita natin dito sa gulong niya na naka-lug tire or ang semi-off-road, pang highway, pwedeng-pwede. Sinabi naman nating DSX, dual sport, extreme. Maganda kasi dito sa DSX natin yung braking system nito, naka-dual disc brake po siya. Disc brake sa harapan and then disc brake sa likuran. Alamin natin yung updated price ngayon, 2024 na. Dito po kasi sa probinsya, napaka mabenta nitong motor na to. Talagang tinatangkilik pa rin ang karamihan. Sa suspension, makina, tibay at lakas talaga to. So ito po yung mga available na kulay nila dito. Pagdating sa DSX natin, ang available na kulay nila dito itong white. Naka-pearl white po siya, puting-puti po talaga yung datingan niya. Dating naman dito sa XRM DS natin, dual sport. Ito po silang available na itong blue, tapos neon green. Bago natin alamin yung price na ito, unahin natin itong specs at features na ito. Bakit ito pa rin yung bibilhin nyo ngayong 2024? Ang pinagkaiba po nila is yung sa braking system. Naka-dual disc brake po ito. Ito naman naka-single disc brake. So yan lang po yung pinagkaiba nila. DSX natin naka-disc brake. And then sa DS naman natin ay naka-drum brake. Pagdating naman sa specs na ito, parehas lang po talaga sila. 125cc, naka-overhead valve, 4-stroke, single cylinder, at ang cooling system po nito ay air-cooled. Yung galon niya, so ito, air-cooled po yung nagpapalamig sa kanya, sa cooling system niya. Pagdating sa design sa head niya, parehas na po ito sa CRF 150. Napakaangas po ng datingan niya. Ayan o, patulis po siya dito. Pagdating naman sa headlight na ito, naka-valve type pa po ito. Maganda po dito, meron na po siyang DRL doon. Yan o, yung maliit po doon na valve. Tapos sa signal light naman nito, naka-valve type po siya. Yung lens naman nito, naka-clear lens po siya. Ayan po. Ito naman po yung front fender niya, kapal po sa na plastic. Ito naman po yung front suspension niya, naka-telescopic pa rin po siya. Napakaganda po nito, wala po talaga tayong issue dito. Napakatagal nito bago masira. Ito naman po yung gulong niya, naka-dual sport. Pwede pang semi-off-road, pwede pang highway. Okay na okay po itong motor na to. So ang size naman po nito, 2.50 by 17. Pagdating naman po sa braking system nito, yung DS, ito naman yung DSX. Parehas po sila naka-hydraulic disc brake. Single pot piston caliper. Nissan po yung brand niya. So ito naman po yung design ng side body niya. Napakatulis niya na po mga idol. Tapos napaka-brusko niya. Compare doon sa unang mga XRM, ito talaga yung pinaka-perfect na design. Napakaganda ng design niya dito. Mga design na po siya dito, din dito. Ayan o. Tapos yung ano niya, glossy white, makapal din po sa na plastic. Dito naman, naka-glossy black naman po dito. Dating sa decals, mas gusto ko yung decals ng DSX. Napaka-sporty ng design niya, tapos minimal lang siya. Konti lang talaga yung decals niya. Compare natin dito sa DS natin. Marami pa po siyang decals dito. Ito pa rin po yung handlebar niya, naka-glossy black. May kataasan pa rin yung handlebar niya. Then parehas naman po sila dito sa DSX. Meron din po siyang ganito. Yan, hindi pa siya nalagyan. Dito naman po sa left side, nandito naman po yung high beam, low beam, turn signal light, at horn niya. Sa right side naman po, nandito po yung electric start niya. Wala po siyang switch ng ilaw. Ito na po kasi yung mga bago ngayon. Pag start natin ng makina, automatic, umiilaw na po yung headlight niya. Yan na po yung standard ngayon sa mga bagong release ng motor. Maganda rin yung pagkakadesign ng instrument panel gauge niya. At isa pa dito, fully digital na po ito. Ang kulang lang po dito, wala po siyang gear indicator. Pag nasanay na tayo mag-shift ng gear, nakabisado na natin itong motor, hindi na po tayo tumingin sa gear indicator. Ito po yung upuan niya, magaspang po siya, tapos napakalambot niya rin.
So silipin naman natin yung underseat compartment dito. So dito po yung susian. Yan. Yan. Po yung itsura niya. Ito po yung fuel tank natin. Ito naman po yung underseat compartment natin. Napakalalim. May kalakihan na rin po siya. Po tayo sa taillight at brake light nito. Pag tiningnan natin pa side, napakatulis niya dito. Napaka-sporty ng design niya. Pagdating naman sa taillight at brake light nito, naka-bulb type pa po ito. Yung signal light niya nakakabit pa rin dito, hindi pa rin siya nakahiwalay. Ito naman yung lagayan natin ng plate. Ganda rin ang design ng back fender niya. Napakatulis na. Sa muffler naman po nito, meron pa po siya ditong heat guard na stainless, hindi pa po siya nakabit. Sa rear suspension naman nito, naka-dual shock pa rin po siya, tigkabilaan. Sa braking system naman po nito sa likuran, sa DSX natin, disc brake na po ito, naka-single pot piston caliper. Ayan po siya. Dito naman sa DS natin, ayan, naka-drum brake pa po itong sa DS natin. Po yung design ng gulong niya, naka-dual sport. And then ang size naman po nito, 2.50 by 17. Parehas lang po sila ng size sa harapan pagdating sa gulong. Sprocket size nito, 38 teeth na po ito. And then sa engine sprocket naman, 14 teeth. Maganda pa po dito yung makina niya, mayroon na po sang engine guard dito na makapal po sa plastic. Dumako naman po tayo sa price saka installment update nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa DES. Ayan. The Wixam Incorporated. Ang spot cash po nila dito yan sa DES ay 76,500 pesos. So yan na po yung updated price nila dito. Spot cash 76,500 pesos. So dito naman sa Honda XRM DS natin, ang spot cash nito ay 73,500 pesos. So yan po yung updated price nila dito, 73,500 pesos. Minimum down payment po nila dito ay 5,000, parehas po sila 5,000 lang din. Sa 1 year po nila dito ay 7,309. Dito sa DS. Sa DSX naman natin, sa 1 year ay 7,611. Sa 2 years naman po nito, ayan, 24 months, 4,371. Sa DSX naman natin, 4,549. So sa 3 years, dito sa DS natin, 3,392. So rebates pa po yan ng 200 pesos. Dito naman po sa DSX natin, itong kulay white, dual disc brake. Ang 3 years naman po nito, ayan, 3,528. Rebates pa yan ng 200 pesos mga idol. So yan na po yung updated price nila dito. Minimum down payment 5,000. Kung magda-down payment naman po kayo ng 20,000, ito yung sa single disc natin na DS. Ang 1 year na lang po nito, 12 months, ay 5,796. Sa 24 months, 3,484. 3 years, 2,713 na lang. Rebates pa ng 200 pesos, so mga 2,500 na lang to. Dito naman sa dual disc brake natin, DSX, 20,000 na down payment. Ang 1 year po nito ay 6,099 pesos. Sa 2 years naman po nito, ayan, 2 years, 3,661. Sa 3 years, 2,849. So, rebates pa ng 200 pesos. Mga 2,649 na lang to. So, sa mga freebies naman po nila dito, free helmet, jersey, triple insurance, and then 3 years LTO registration. Para po yun sa mga bagong kuha ng motor. Bakit Honda XRM 125 pa rin yung kukunin nating motor? Unang-una po kasi dyan, yung handling niya, napakadali lang i-maneuver nito. Ito ay naka-semi-automatic. Wala po sa ditong clutch. Ito po ay naka 4 speed. Dito po tayo nagsiship ng gear. Mas pinaganda itong motor na to. Matipid sa gas, naglalaro po sa 50 km per liters. Subok na to sa ating mga Pinoy. Yung tibay at lakas ng motor na to. Ganda na yung design ng head niya. Mas brusko na siya, mas sporty na sa tingnan. Naka-digital na po yung instrument panel gauge nito. Napakatipid sa gas kasi fuel injection na po ito. Mas maganda na yung design niya compare sa dati. So ayan, sa mga nagbabalak kumuha ng motor na to, punta na lang po kayo dito sa DES, The Wixam Incorporated. Sa mga karagdagang impormasyon about sa pagkuha ng motor na to. Disclaimer lang po mga idol, hindi po tayo empleyado dito, hindi po tayo nagpapabayad. Ito po ay for content lang po sa ating channel. So ayan, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin ng motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Gagawan natin yan ng content. Please like and subscribe mga idol para lagi po kayong updated sa ating mga latest video na i-upload.
Chris Ride Motovlog, ride safe po tayo palagi and God bless you all. Thank you!